mga nagbabagang balita. Bukas ng programa sa pagdiriwang ng ika-115 anibersaryo ng Western Philippines University, matagumpay. Mag-aaral, faculty at staff ng Western Philippines University nakiisa sa makulay at masayang takbuhan na bahagi ng pagdiriwang ng ika-115 anibersaryo ng universidad. RIDE Annual Conference sa WPU, nilahukan ng iba't ibang departamento. Araw ng Kolehiyo ng Edukasyon 2025, idinaos. Region 4 Boxing Team Kampiyon sa State Colleges and Universities Athletic Association 2025. Alexi May Brooks, kinurunahan bilang Miss Eco International 2025. Mula sa bulwagang pambalitaan ng AB Express Balita, magandang araw Pilipinas! Matagumpay ang pagbukas ng programa sa pagdiriwang na ika-115 anibersaryo ng Western Philippines University na diniluhan ng Presidente Dr. Amabel S. Liao at mga mag-aaral, guro at staff. Para sa buong detalye, narito si Camille Tincale. Isang WPU, makulay at mahusay. Iyan ang naging tema sa pagdiriwang na ika-115 anibersaryo ng Western Philippines University. Sa ganap na alas 7 ng umaga, nagsimula ang Solidarity Parade na nilahukan ng iba't ibang kolehiyo kabilang ng SIPAM, SET, SED, CAPES at CCGE. Masigla ang parada na pinangunahan ng mga ambassadors mula sa bawat departamento, kasama ang mga guro at kawani ng main campus at external campuses. Kasunod dito sa pagbubukas ng programa, nagpakitang gilas sa mga mag-aaral mula sa Bachelor of Physical Education sa isang Zumba Mass Dance. Hindi lang mga estudyante ang nakisali, maging ang mga guro, kawani at mismong presidente ng WPU. Si Dr. Amabel S. Liao ay masiglang nag-iindak sa salo ng musika. Bukod sa sayawan, itinampok rin ang 28 kalahok sa holistic ambassadors na kumakatawan sa bawat departamento at external campuses ng WPU. Patuloy ang kasiyahan at tiyak na marami pang kaganapan ng aabangan sa pagdiriwang na ika-115 anibersaryo ng universidad. Abangan ang iba pang update sa ating susunod na pagbabalita. Ako si Camille Tincale mula sa AB Express Balita. Mag-aaral, faculty at staff ng Western Philippines University nag-iisa sa makulay at masayang takbuhan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-115 anibersaryo ng universidad. Para sa impormasyon, narito si Aldea Sundil. Makulay na fundran nilahukan ng faculty, staff at mag-aaral ng Western Philippines University. Ganap na alas 4 ng umaga nang magtipon-tipon ang mga nakilahok sa main gate para sa fundran bilang parte ng selebrasyon sa ika-115 anibersaryo ng universidad. Baka sa mukha ng mga nakilahok ang galak para sa naturang aktibidad. Matyaga silang nag-antay sa pagsisimula, suot ang pangmalakasang jogging outfit. Pinangunahan ng batsilyer ng pisikal na edukasyon ang Zumba. Ang bawat isa ay nakihataw sa paghiling. Ang mga kandidata ng Holistic Ambassador ay nakilahok din. Bilang bahagi ng kompetisyon ng Search for Holistic Ambassador ay nagkaunahan sila sa pagtakbo. At si Ginoong Jonas J. Lorenete ng Colon Campus ang nanguna at itiniragang Ambassador for Fitness. Sumunod na rin ang mga mag-aaral at sinuong ang buhos ng tubig mula sa Bureau of Fire Protection na aktibong nakiisa rin. Mula sa main gate patungong grandstand ang buktal ng fundran at may nakaantabay na drum para sa pangmasang tubig at food color na siyang nagiging dahilan upang maging makulay ang fundran. Pagdating sa grandstand ay agad na pumila ang mga nakilahok para sa unity dance. Bigay todo sa paghataw ang bawat isa at hindi alintana ang lamig dulot ng pagkabasa. Ako si Althea Sundil para sa AB Express Balita. Para sa ulat panahon, narito si Kaibigang Ray. Magandang araw mga kaibigan. Sa gitna po ng tag-init, isinailalim muli sa General Flood Advisory ang ilang lugar sa ating bansa. Pinaalerto ng pag-asa sa banta ng pagbaha ang ilang nasa rehiyon ng Mimaropa, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Caraga Region, Northern Mindanao, Stoke Sargent at BARMM. Ayon sa pag-asa,
Magpapaulan ngayon sa ilang panig ng bansa ang isang low-pressure area na huling namataan sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao ay apektado rin ng Intertropical Convergence Zone. Para sa ulat ng panahon, ako si Reyna Electivio, walang sablay kung updated sa lagay. Right Annual Conference sa WPU, nilahukan ng iba't ibang departamento, tutukan sa pagbabalik ng AB Express Balita. Uy pre, may tagas ka! Oh no! Napkin ba ang hanap mo? Dito ka na sa Sisters! Mura pa! Hindi lang yan! Matibay pa! Hindi lang yan! Ito pa, gentle rin sa tagas, kaya ano pang inantay mo? Bili na! Sisters! Nagbabalik ang AB Express Balita. Nilahukan ng iba't ibang departamento ang Right Annual Conference sa Western Philippines University. Pia Ignacio, ibalita mo. Salamat, JP. Isinagawa sa Western Philippines University ang Research, Innovation, Development and Extension o RIDE Annual Conference 2025 noong Marso 3 hanggang 4 bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-115 anibersaryo ng universidad. Ang tema ng pagdiriwang ay iisang WPU, makulay at mahusay, na nagtipon ng mahigit 400 kalahok mula sa WPU Main at Puerto Princesa campuses. Ang pagbubukas ng komperehensya ay pinangunahan ni Director for Edna F. Legazpi ng SHED Memoropa, kasama si Dr. Amabel S. Leo, Pangulo ng Universidad. Pinangalan ang lahat na nakilahok dahil sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap sa nasabing proyekto. Iba't ibang departamento ang nagpresenta ng kanilang booth, kabilang ang College of Agriculture, Forestry and Environmental Sciences, College of Fisheries and Aquatic Sciences, College of Arts and Sciences, College of Engineering and Technology, College of Education, College of Public Administration and Management, at College of Criminal Justice Education. Naging sentro ng atensyon ang mga proyekto at tanggapan tulad ng Agri-Aqua Agriculture Technology Business Incubator, The Palawan Scientist, String of Pearls, Panacea Emerge at Global CMAH Projects. Ang kanilang presentasyon ay nagbigay ng mas malawak na perspektiba sa pag-unlad ng lipunan. Sa pangkalahatan, ang RIDE Annual Conference 2025 ay nag-uudyok ng inobasyon at pagpapanatili ng pag-unlad na nagsisilbing paalala sa pagpapahalaga ng pananaliksik at inobasyon sa pag-unlad ng bansa. Ang mga proyekto ay nagpapakita ng malawak na pagsisikap upang matugunan ang mga hamon sa iba't ibang larangan. Muli, ako si Pia Ignacio. Nagbabalita, ito ang AB Express. Masayang idinaos ng mga mag-aaral at guro ang araw ng Kolehiyo ng Edukasyon 2025. Para sa buong detalye, narito si Giselle Cayapas. Salamat, Kate! Matagumpay na idinaos ng Kolehiyo ng Edukasyon ang SEDAYS 2025 na may temang Tarabidan 2.0, Empowering Unity, Igniting Creativity, and Celebrating Growth and Diversity sa WPU Gymnasium at SEDGAO noong March 21 hanggang 22. Taong kasalukuyan, 4 na team ang naglaban at nagpusiklaban ang Team Tinang Tala, Team Hiraya Apulaki, Team Sinag Mayari at Team Ani Dumangan. Iba't ibang kompetisyon ang pinaglaban ng 4 na kupunan. Ilan na dito ang banner racing, street dance, pencil drawing, mobile photography, lit frisbee, bench steering, sinigaya, larong lahi, pop solo, vocal duet at marami pang iba. Pinakatampok sa kompetisyon ay ang Mr. and Miss SED 2025 kung saan itinanghal ng Miss SED 2025 na si Dorothy Acel Espinosa ng Team Inang Tala at Mr. SED 2025 na si Mark Rainiel Castillo ng Team Hiraya Apulaki. Sa kabuuan, itinanghal na kampiyon ang Team Ani Dumangan na nakakuha ng 156 na puntos. Nasungkit naman ng Tinangtala ang ikalawang pwesto, sinundan ng Team Sinag Mayari at Team Hiraya Apulaki na nakukuha ng huling pwesto. Ang matagumpay na aktibidad na ito ng Kolehiyo ng Edukasyon ay pinangasiwaan ng College of Education Student Organization sa pangunguna ni Governor Francis R. Balones kasama ng iba pang opisyales. Iyon lamang para sa balita. Ako si Giselle B. Cayapas para sa AB Express.
Region 4 Boxing Team, kampiyon sa State Colleges and Universities Athletic Association 2025. Kasama ngayon live ni Angel Binalita, ang isa sa mga atletang nakakuha ng gintong medalya. Angel? Kasama natin ang isa sa nagwagi ng gintong medalya mula sa Region 4 na naging bahagi ng kupunan ng boxing na itinanghal bilang overall champion sa State Colleges University Athletic Association National Games 2025. Siya si Raymond B.T. Hulan, mag-aaral mula sa Western Philippines University. Pagbati sa iyong tagumpay, kamusta ka naman? Okay lang naman po. Para sa aming katanungan, ano yung naramdaman mo nung napanalunan mo ang gintong medalya? So, yung napanalunan ko yung gintong medalya is napakasaya ko kasi unexpected talaga na makuha ko yung gold medal kasi nung una pa lang is hindi ko talaga in-expect na makakuha ko ng medal sa laro na yun. Siyempre, alam nyo naman na buong Pilipinas yung laban. Siyempre, sabihin mo natin na magaling ako dito pero siyempre, ang daming lugar na mas magaling tsaka sa selection pa lang is mas maraming magagaling para sa akin kaya napakasaya ko kasi nakuha ko yung gintong medalya. Ano naman yung mga gusto mong sabihin sa mga sumuporta sa buong laban mo? Doon sa mga nabibilib sa akin na sumusuporta sa akin is nagpapasalamat ako sa inyo kasi kahit feeling ko sa sarili ko na hindi ako ganun kagaling na player, nandyan pa rin kayo para sumuporta sa akin at nabibilib sa laro ko. Pagdating naman sa pagsasanay, ano yung mga pagsasanay na ginagawa mo upang makamit yung gintong medalya na yun? Sa training naman is napakadaming training na ginagawa dito sa bahay. So may self-training na rin ako sa bahay. Yung mga training na kagaya ng jogging sa tuwing umaga and punching bag, bago sparring na ginagawa ko dito sa bahay. Bago ganun din yung ginawa namin bago kami nag-partnering sa WPO. Paano mo naman pinamahalaan yung oras o energy mo sa gitna ng matinding pagsasanay? Doon talaga ako isa sa nahirapan sa pag-adjust ng oras ko. Tsaka kasi nung time na nag-training ako is may mga klase ako. So mahirap mag-adjust ng oras lalo na pag umaga magising ka, mag-training ka. So hindi mo alam kung mag-review ka ba o iti-training mo yung oras na yon. So ay ngayong napakahirap mag-adjust pero kinakaya pa rin. Ano naman yung mga hamon na pinagdaanan mo para makamit yung gintong medalya na ito? So, as a player nga ng boxing, may tatlo kami pinagdadaanan dyan na hamon. Unang-una yung pagkuha namin ng timbang, pangalawa yung medical, at saka yung pangatlo, ito na yung mismo tao. So, sa timbang pa lang is kapag hindi mo na agad naabot, pag natalo ka na sa timbang pa lang, hindi ka na agad matalo. So, sa medical, lalo na sa medical, pag may isang damage na sa katawan mo na magiging dahilan na para hindi ka makalaro is matatalo ka agad. So ayun na yung pangatlo yung kalaban. Yun na yung doon mo na talaga masusukat yung galing mo sa kalaban kung doon na malaman yung kung makakuha mo talaga yung panalo o matatalo ka. Paano mo nilampasan yung mga pagsubok na yun? Panalangin na sa Diyos saka kumbaga tiwala sa sarili. Ngayon naman, ano yung mga gusto mong sabihin o mensahe sa mga estudyante na gustong pasukin ang pagbo-boxing? Sa mga gustong mag-boxing dyan is pag-isipan nyo ng gusto bago kayo pasok ng boxing kasi hindi biro talaga yung laro ng boxing, laro na pag-pisikalan is talagang sobrang hirap ng laro ng boxing na ito. So nakabaon talaga isang paa nyo na hindi nyo talaga alam kung ano ba talaga yung mangyayari sa inyo. Kasi lalo pag yung sa laban na kayo, kailangan kung gusto nyo napasok ng boxing dapat magsikap kayo ng training kasi hindi talaga biro yung pag nasa taas ka na ng ring, mahirap na bago mo pa maisip na mag-surrender lang pag sa taas ka, dapat sa baba pa lang sukatin mo na agad yung lakas mo, magsikap ka agad sa training kasi hindi talaga biro yung laro ng boxing. Napakaganda na iyong mga kasagutan at muli pagbati sa iyong pagkapanalo at salamat sa pagbabahagi ng inspirasyon at kwento. Ayan muli, ito si Raymond P. Hulan ang nakakuha ng gintong medalya. Alam niyo ba, walang salitang Leo sa diksionaryong Filipino? Bagamat madalas na ginagamit ng lahat, hindi tinatanggap ang salitang Leo sa diksionaryong Filipino. Ang salitang ito ay orihinal na ibinabaybay bilang ninyo at nyo. Maaaring subukang hanapin ang salitang Leo sa diksionaryong Filipino upang mapatunayan. At hindi lang yan, alam niyo rin ba na hindi alibata ang tawag sa sinaunang alpabeto ng mga Pilipino?
Taliwas sa nakalakihan nating kaalaman, hindi alibata ang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga katutubong Pilipino. Baybayin ang tunay na sinaunang alpabeto na nagmula sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay spelling. At para naman sa ikatlong trivia na dapat alam mo, mayroong 150 lingwahe ang Pilipinas. Ngunit mayroon lamang 8 pangunahing wika. Ito ay ang Cebuano, Hiligaynon, Tagalog, Pangasinan, Bicol, Ilocano, Waray at Kapampangan. Ito ang inyong kaibigang Heidi na nagsasabing huwag umasa sa chismis, tumutok sa trivia ng AB Express. Alexi May Brooks, kinurunahan bilang Miss Eco International 2025. Abangan sa pagbabalik ng AB Express Balita. Ha? Uy, hindi yun si Hyde. Hindi yun si Hyde? Oo, labo na talaga yung mata mo. Magpaiyaw ka kaya. Tara, bakit ba doon? More women suffer from eye damage than men. For state-of-the-art service and affordable eyewear, go to EO. Love your eyes. Uy, pre! May tagas ka! Oh no! Napkin ang hanap mo! Dito ka na sa Sisters! Mura pa! Hindi lang yan! Matibay pa! Hindi lang yan! Ito pa! Gentle rin sa tagas! Kaya ano pang inantay mo? Bili na! Sisters! Nagbabalik ang AB Express Balita. Para sa balitang showbiz, kasama natin si Ruth Maligo. Alexi May Brooks. Mula Iloilo, inuwi ang nagniningning na titulo matapos na ang Miss Eco International 2025. Sa Egypt nitong lamang April 20. Islamic Queen ang kanyang atake nang irampa ang national costume na inspired sa Philippine Eagle. Isa rin ang kanyang Black Beauty look na nagpapakita ng tunay na ganda ng isang Pinay. Maliban sa kagandahan, hindi rin siya nagpahuli sa pagsagot sa katanungan na nagbigay diin sa pagpapahalaga sa kalikasan. And the only thing that we can do is to act towards it. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have the same mother, even if we came from different nations. And we in here are brothers and sisters right now. And our mother is asking for our help. So we must save our planet Earth and we must take care of our Mother Earth. Thank you so much. Muli, ako si Ruth Maligo na laging updated sa showbiz happenings. Masayang kaganapan sa Thursday, pinangunahan ng Kolehiyo ng Edukasyon. Para sa buong impormasyon, narito si Pia Ignacio. Salamat, Marguerite. Hiyawan at talakakan ang ibabaw sa naganap na Thursday noong 10 ng Abril sa ganap na alas 4 ng hapon sa harap ng atin. Kung saan pinangunahan ng mag-aaral sa Kolehiyo ng Edukasyon, ang aktibidad ay sinimula ng masigla at masayang indakan na pinangunahan ng Shapes sa kanilang Zumba dance na sinabayan ng mga faculty at mga mag-aaral. Pagkatapos ng masayang indakan, ay sinimula ng bawat organisasyon ang kanilang mga inyandang palaro, ang tikating ng Haraya, Uhama, Generalist, I-Prime, Lipunang Makatao, Urayon, Shape at Master Key. Ay mayroong mga istasyon na pwedeng lamuhan ng lahat ng dumalo at nakisaya sa kanilang aktibidad na hindi lamang nag-uumapaw sa tawanan, kundi maging sa mga papremyo na lalo na ang egg hunting ng mga faculty na itinago sa mga halaman, puno at maging sa pugat na talaga namang nagbigay ng challenge sa paghahanap ng mga faculty. Ako, si Jesseline Habares, nagbabalita, AB Express. Dalawa ang nasawi matapos araruhin ng isang SUV ang departure area ng NAIA Terminal 1. Nito lamang 5 ng Mayo, nangyari ang isang aksidente sa NAIA matapos araruhin ng SUV ang departure area ng NAIA Terminal 1. Dalawa ang nasawi, kabilang narito ang 4 na taong gulang na si Malia Masmusong at 29 taong gulang na si Direk Keo Faustino. Nakaburo na ngayon sa barangay Abulalas, Hagunoy, Bulacan ang labi ni Direk Keo Faustino na napag-alamang breadwinner ng pamilya.
Samantalang nasa Lipa City, Batangas naman ang 14 na taong gulang na si Malia. Sa ngayon, ang hiling ng mga pamilyang nasawi ay hustisya. Yan ang mga bagong balita ang aming tinutukan. Ako si Marjorie Segundo. Ako si JP Lion. At ako naman si Kate Lorendizaw. Ito ang balitang may katapatan, Makabuluhan at walang hinipilingan. Ito ang AB Express Balita.